Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kung isa ka sa mga sulid fanatics sa Apoy sa Dugo, pa-like and subscribe naman dyan. Maraming salamat. Narito ang ating reaksyon storytelling na mga nagaganap ngayong hapon sa Apoy sa Dugo. Tuluyan na ngang nagkita si Marco, Loren, Pons at Vanessa. Tumawag kasi itong si Loren kay Marco. Hindi makapaniwala si Marco na handa nang makipagkita ang magkaibigang Loren at Pons sa kanya. Pag-uusapan nga daw nila tungkol kay Vanessa. Ngunit itong si Angel, pagkatapos niyang inilibing ang kanyang nanay na si Aling Merly, kaagad itong umuwi. At doon napansin ni Angel na si Marco ay may katawag. Tinanong ni Angel kung sino ang katawag nitong si Marco. Si Marco ay napapasabi na wala. Pero si Angel ay nagdududa na mayroon talaga. Kaya naman itong si Marco ay mabilis itong umalis at nagpunta sa lugar kung saan sila magkita. Si Marco ngayon ay nagulantang dahil hinanap ni Marco si Vanessa at napatanong din si Marco kay Loren kung ano ang kanilang napaka-importanting pag-uusapan. Lumabas bigla itong si Vanessa at ito'y nakapagsalita ng matulin talaga, yung tuwid na tuwid. Kaya itong si Marco ay talagang bakas sa kanyang muka ang pagkagulat. Nung una iniyakap niya itong si Vanessa. Kaya naman itong si Vanessa ay agad itong nagpaliwanag. Sinabi ni Vanessa na siya nga daw ay nagpapanggap, nagkukunwari at hindi daw totoo lahat yon. Palabas lamang. Itong si Marco ay natulala. Pinaliwanag ni Vanessa kung ano ang importanteng bagay kung bakit siya ay nagpapanggap. Itong si Marco sa ngayon ay naintindihan niya na kung bakit ginawa yon ni Vanessa para lang maprotektahan ang pamilya nito. Hindi nagtagal, kaagad umalis itong si Marco at sila ay may napag-usapan na kailangan tibayin nila ang kanilang mga ebidensya laban dito kay Angel. At pinatigil na rin itong si Marco ang paghanap kay Vanessa sapagkat yun ang sinabi nitong si Loren. Habang si Marco naman ay napatanong dito sa dalawang abogada, si Vanessa at Loren, kung ano ang importante. Sa ngayon, kailangan daw nilang magpapa-DNA test kung talaga bang kumpirmado na ito'y si Kiara at hindi kapatid nitong si Vanessa, si Angel. Kaya naman ginawa din ni Marco ang lahat ng yan. Nag-iipon sila na sobrang daming ebidensya. Ngunit itong si Angel sa ngayon ay patuloy niyang pinaikot ang ulo nitong si Sylvia. Si Sylvia ay sobrang naniniwala ito dito kay Angel. Ngunit itong si Sylvia sa ngayon ay mayroon itong programa sa simbahan. Talaga namang masusunog na yata itong si Angel sa loob pa ng simbahan. Sumama kay Sylvia. Ngunit sa mga oras na yan, nakaipon na si Vanessa, Loren at Pons ng maraming ebidensya at napatunayan na rin na itong si Angel ay nagpapanggap sapagkat ang totoo pala nito ay siya si Kiara. Dahil nagpa-DNA test gamit yung kutsara na kinuha nitong si Marco at doon lumabas na negatibo kaya hindi ito kapatid ni Vanessa. Kaya naman itong si Vanessa ay nagsalita harap-harapan at sinabi na ito na ang tamang panahon na managot si Angel. Gulantang itong si Sylvia, talagang nanlalaki ang kanyang mata.